Good morning everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong ka-Alda vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating main topic for today's video. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag na wag kayong mag-i-skip ng segment. Okay, buuin nyo to start to finish. So ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng nasa caption or magiging caption natin for today's video. From Caliserie, from Aldab, ito na nga yung nangyari, to Flood Control Project, and from Porcento Serie. So, ito na guys, watch this mamaya. Ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na nga yung recap, so once again, si TTO sa mga admins, gaya nga ng sinabi ko kanina, ito na. From Aldob, from Caliserie to Porcento Serie guys, to Flood Control Project. Real quick talaga guys, real quick. Kahit na hindi nyo sabihin na hindi yun ang totoong main or hindi yun yung tunay na main, ay nako, talagang diba, dawit na rin yung pangalan niya doon. Pangalan niya gamit diba? Although hindi naman talaga si main yun, kasi si Clowny yun, diba, yung nasa Flood Control Serie or nasa Porcento Serie ng bonggang-bongga. Siya yung leading lady doon ng corrupt na si Mr. Spotted, okay? Di katulad nung nasa Aldab era siya, diba? Nung nasa sa bagay, mag-iba din naman yung ito sa mga hindi dyan, sa mga malilito dyan sa picture, yung katabi ni Alden, yung kayakap-yakap niya is si Real Meng, okay? Dahil maganda, fresh, okay? Sobrang fresh, sobrang Latina, sobrang sabog ang kagandahan. Hindi kagaya nung isa dyan, na parang si Chakadal, diba? Yung parang pamapatay na gano'n. diba? At talagang sabog na sabog guys. Hindi sabog yung kagandahan dahil wala naman talagang ganda yon. Ang sabog doon guys, sabog yung muka. 'Di ba? Hindi niya kopyang-kopya si Meng, or hindi niya makopya si Meng sa mga ilang scientific na yon na pagdaanan nitong Clowny na ito. Hindi pa rin niya magaya-gaya si Meng. 'Di ba? So para sa mga sa mga tangat bobo dyan, just to enlighten you, hindi yan si Main, okay, yung nasa Flood Control Project serye or nasa Porcento serye. Okay, hindi gaya nung Clowny na talagang, or hindi gaya ng totoong main yung katabi ni Alden, totoong main talaga yon at nasa Kali serye. From Aldab to Porcento serye nga or Porcento nga di ba? Yun yung labas nila ngayon, Porcento serye, at nasa Porcento na sila ngayon. At nasa Flood Control Project na sila. Alam mo kung hindi ko pa masyadong gamay itong usapin na ito, no? Pero talagang susubukan natin talagang mapag-usapan to ng bonggang-bongga. 'Di ba? Talagang binahiran na ng kawalangyaan at ng kagaguhan ni Mr. Spotted ang pangalan ni Main. Kahit nasabihin ninyong hindi si Main yan pangalan ni Main ang nadadawit dyan, okay? Dahil nga jowa niya daw kuno, okay? Pero kung ganyan din naman yung pagmumukha talaga ng lumalabas namin, talagang dapat talagang idamay yan, 'di ba? Kasi nga jowa siya. Jowa or asawa siya ni Mr. Spotted. Yun ang totoo doon. Yun yung labas doon. Talaga ng bonggang-bongga, 'di ba? Kahit na hindi niyo sabihin or kahit na magtanga-tangan pa kayo, 'di ba? Yung mga tweets na nababasa ninyo or yung tweet na nabasa natin, hindi totoong si Main yun dahil hindi ganun magsalita si Main, okay?
ginamit na naman ng mga ulupong ang kanyang account para mapagtanggol yang si Spotted, okay? Para mapagtanggol yang kurakot na yan or yung kurap na yan, 'di ba? Para mapagtakpan ang baho niyan, yung baho na talagang umaalingasaw, yung baho na talagang umaalingasaw kahit saang sulok man ng mundo, kahit dito man yan sa showbiz or sa Senado, 'di ba, or sa kinauukulan niya or sa Quezon City, 'di ba? At eto lang bilang taga QC before, binaboy mo na yung lugar namin. Okay? Binaboy mo na yung lugar namin. Hindi mo na iayos ng mabuti. Hindi mo nagampanan ang tungkulin mo bilang congressman, 'di ba? Tapos ang nilalabas nagampanan daw niya. Talaga ba nagampanan niya? Ba't ganito? Ba't nagkakandaleche-leche ang lugar? 'Di ba? Ba't lumalabas yan sa flood control project kung 'di ba nagampanan niya ng maayos yung kanyang tungkulin, 'di ba? Nagampanan niya yung tungkulin niya as an artist. Nagala ng gala, 'di ba? Punta ng punta kahit saan. Akala mo walang project na ginagawa, walang tungkulin na ginagawa, 'di ba? Walang, maski nung COVID-19, talagang ganito talaga yan si Mr. Spotted. Hindi niya iniintindi ang kanyang mga constituents, kaya marami nang naiinis, marami nang nababanas dyan kay Mr. Spotted. Pero itong mga ulupong na to, syempre pagtatanggol nila, 'di ba? Lalong subukan nyo nga, tanongin yung mga taga District 1 kung may nagawa na yung congressman nila or congress gay nila o conggay nila. 'Di ba? Wala pa naman gaano ni kalahati ng termino niya, wala siyang nagawa. Pero eto na nga, 'di ba? Lumabas na ang totoo niyang ugali o yung baho na tinatago-tago nila. Talagang lumabas na, 'di ba? Kung hindi pa siya pinangalanan at kung hindi pa siya dinawit dyan sa ganyang proyekto, ay nako, hindi pa lalabas ang katotohanan, 'di ba? Pero should I say talaga, karma din naman niya yan, kasi nga, 'di ba, ilang beses niya na talagang ginagawang katalantaduhan yung sarsuela na yan, no? Nararapat lang talaga yan sa kanya when karma talks talaga, no? Pagka may ginawa ka talagang kabalbalan o masama sa kapwa mo, ganyan talaga yung mangyayari kahit hindi mo man gustuhin, 'di ba? Kahit hindi mo man planuhin or hindi man pinlano, talagang darating sa iyo yan, kasi deserve mo yan, 'di ba? Lalong lalo na yung mga pang-aapi mo sa ADN, dun sa or sa pangkakawawanin sa ADN, 'di ba? At pagpapahiwalay nyo sa ALDAB, na talagang sino-sino na yung sinangkot or sino-sino na yung mga kaanib mo, Spotted, para lang mapaghiwalay yung ALDAB, 'di ba? Ngayon, nasan ka na ngayon, 'di ba? Andyan ka ngayon, no? Kinakaharap mo yung ganyang klaseng issue na kahit ilang beses mo mang dininay or i-deny, talagang lalabas talaga ang katotohanan, 'di ba? Ngayon, panaylinis ka ng baho or ng kalat mo. Kahit anong gawin mo diyang linis, kahit anong gawin mong punas dyan, or kahit anong gawin mong walis dyan sa baho mong maalingasaw, talagang aalingaw at aalingaw yan. Hindi lang buong QC, dahil nga buong mundo na ang nakaalam, kasi nga binalita, 'di ba? Pero talagang ganyan talaga yan. Imbis na mag-asikaso sa kanyang distrito, anong inaatupag niya? Gala dito, gala doon, walwal dito, walwal doon, abroad dito, abroad doon. Ganun lang naman talaga yung ginagawa niya, 'di ba? Ganun yung inaatupag niya. Ganun yung pinagkakaabalahan niya, imbis na mag-asikaso, imbis na gumawa ng mabuti,
Ang tanong, nakakagawa ba siya ng mabuti? Yun ang malaking tanong, di ba? Yun ang malaking big question kung nakakagawa or nakagawa na ba siya ng mabuti sa kanyang distrito. Kasi nga, di ba, kung nakagawa na yun ng mabuti, di dapat nakarating na yan or dapat nakausap ko na yung mga kababayan ko dyan sa Quezon City, di ba? Kung may nagawa ng mabuti yung sa Spotted, kaso nga may nagawa nga siya, gala lang siya ng gala, and during pandemic gala na siya ng gala, di ba? During his campaign or nagsisimula na siyang tumakbo, nagsisimula na siya para sa kanyang political era, di ba? Gala ng gala kahit na may COVID-19 pa yan. Mga ilang beses na yan talagang dinadapuan ng kamalasan and syempre ng mga ng salitang Carmen Martin, di ba? Buti nga lang yan sa kanya, deserve niya yan, di ba? Yan yung hindi dapat talagang umupo sa kanyang kinauupuan ngayon, at dapat talaga hindi yan talaga yung nanalo, 'di ba? Kasi kung ano-ano lang naman ginagawa niyan sa Quezon City, 'di ba? Hindi yung imbis na gumawa ka ng project, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan, 'di ba? Ano yung ginagawa? Gala ng gala na ito, pag puro abroad dito, abroad doon. Nung may mga nasalantangan ng bagyo, 'di ba? Ito nga, uulitin ko lang yung mga nasalantangan ng bagyo, hindi man lang niya naasikaso or hindi man lang niya inasikaso, di ba? Nakakahiya, di ba? Nakakahiya doon sa mga taga-Kusi na talagang nasalanta din ng bagyo. Kahit, di ba, kahit hindi ako taga doon, talagang nalalaman ko yan. May mga nabalitaan ako sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa, di ba? Tapos ganyan yung ibinoto ninyong congressman or congress gay or conggay, di ba? Ganyan yung ibinoto ninyo ng bonggang-bongga. Nagsayang lang kayo ng pera, di ba? Nagsayang lang kayo ng pera, ng kakarampot ninyong pera. Tapos mali naman talaga yung binoto ninyo, mali naman talaga yung pinuntahan ng pera ninyo, di ba? Mali lang yung sinave ninyo sa balota bilang bilang congressman ninyo. Ako na mismo yung nagsasabi, mali talaga, na hindi talaga niya deserve ang manalo. Hindi niya talaga deserve, guys. Ako na mismo yung nagsasabi, hindi niya deserve at hindi niya talaga deserve ang manalo, diba? Kasi kung deserve niya talagang manalo, diba, dapat patunayan niyang karapat dapat siya doon sa pwesto na talagang ginagalawan niya ngayon. Pero ito na nga, umalingaw-ngaw na yung kanyang baho na matagal niya nang tinatago or matagal niya nang sinisekreto talaga ng bonggang-bongga, diba? Talagang marami talaga na may mga ganun talagang issue na talagang flood control project talaga na talagang lumalabas na rin talagang dumi niya, diba? So, bye-bye na mga ka-edit. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye everyone. I love you all.